sinasabi dito na God's love is unconditional and sacrificial. It is not based on our actions or worthiness, but on His grace. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, which is love as the greatest virtue. So love is regarded as the greatest virtue in God's eye. God calls us to love Him and others as a reflection of His love for us. God's love is patient, enduring, and never ending. Yung text natin ngayon is makikita natin sa First Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Yes. So, but first, meron tayong question. How does the world define love today? So, siguro sa pananaw ko, dito natin, ang nakikita nating modern definition ng love is yung love, types of love. 5 types of love language. Which is, yung words of affirmation, Quality time. quality time, acts of service, receiving gifts, and physical touch. So, ang words of affirmation, ito yung, di ba, parang ina-assure mo siya na siya lang, wala nang iba, wala ka ng ibang mamahalin, gano'n. And, siya lang yung, parang, sasabihin mo, sa'yo lang ako, sa akin, gano'n. Yung other type of love language is acts of service. So, ito yung pinagsisilbihan mo siya. For example, nilulutuan mo, kinahatid mo, di ba? So, ayun yung example ng acts of service. Ito naman tayo sa receiving gifts, di ba? So, minsan, mahilig ka magbigay and parang nakaka-love din pag nakakatanggap ka ng gifts mula sa mga nagmamahal sa'yo. Parang nolad sa babae din. Oo. Pero hindi naman. Meron din mga babaeng nagbibigay. Oo. So, Tapos yung pang-apat is yung quality time. So, marami sa atin, mostly siguro, ito yung gusto nila kasi nga, gusto nila personally makasama yung loved ones nila, and gusto nila yung personal quality time, na lagi silang magkasama, chine-cherish nila yung moments together, diba? And lastly, yung physical touch, which is, ito yung, touch by touch. How you express your love through physical touch, like yung hugs, holding hands, and other Basta yung acts. So, ano ba yung love na, so ayun yung love according sa word, diba? Ayun yung modern love languages. But, dito naman tayo, ano ba yung love, na definition ng love according to God? So, ang text natin ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. So, sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Verse 5, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, makikita natin dito na ito yung definition from the Word of God kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng love. So, sa verse 4, dinidefine doon na love is patient and love is kind. So, makikita natin doon na ang pag-ibig ay marunong maghintay. Okay? And hindi ito, it does not envy and it does not boast, it is not proud. So,
parang humble lang siya and humility. Hindi niya pinagyayabang na ganyan-ganyan. Ayaw bang? Ano ba yung may lalagyan ka? Yung sa akin, yung sa verse 7, yung it always protects, always trust, always hopes, always perseveres. So, ayun nga, yung pag may mahal ka na isang tao, lagi mo siyang protect, uh, uh, titiwala ka sa kanya na ah, hindi kanya sasaktan, hindi pa, may ka sa kanya. Um, may hope, may hope ka sa kanya palagi. You always hope na, I hope na you're doing best. Or yun yung sa ano, always hopes, parang you always hope for the best sa ibang tao. Tapos yung always persevere. Tapos yung always perseveres, yung parang ah, hindi mo siya sinusukuhan kahit gano'n paano. Iba nga yung sa Bible, yung sa 12 disciples, si Christ, yun, yung example pa lang na yun, na, di ba parang isip bata yung mga disciple niya. And then, talagang inantay yun ni Lord na for 3 years. Kasi 3 years nag-minister si Christ sa earth. So, talagang sinaga niya na maging maintindihan nung 11 disciples and more na maintindihan yung salita. Ikaw, Ian, ano ba yung perspective mo sa verse natin? Sa akin yung verse 7, yung, hindi pala, verse 5 pala. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Ayun. Kasi doon sa, it does not dishonor others. Love is respectful and considerate. Kasi, so, um, kapag mahal mo yung isang tao, syempre, nandun yung respect mo sa kanila. Since, parang nilook up mo sila, diba? Ayun, tapos yung, it is not self-seeking. Hindi siya selfish. Hindi yun, ang love kasi hindi kapag gusto mo lang. Dapat yung, you consider, yung ibang tao na lang nila, Yun lang. Oo, tama yung binigay mo example dun sa verse 5, no? So, and na-mention natin earlier yung mga modern types of love na yun yung perspective ng mundo. But let's move on to ano ba yung definition ng love according to God. So, meron tayong 5 points para dito. So, number 1, God's definition of love is unconditional love. So, ito yung agape love. And sinasabi dito na God's love is unconditional and sacrificial. It is not based on our actions or worthiness but on His grace. So, ayun daw ay walang kinalaman sa kung ano yung mga actions natin, whether good or bad, but yung love ni Lord is unconditional. And pinatunayan yan ng John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, no matter kung ano man yung mga nagawa natin, di ba? Kung gaano man ka kasama yung mga nagawang kasalanan. Once we know Jesus, if we accept Him as our Savior and repent in our sins, yun yung magiging way natin na tayo ay mapupunta sa we will have eternal life with Jesus. Okay? So, kaya ano ba yung may perspective nyo pagdating sa unconditional love of God? Bukod sa, pag
pagbigay ni Lord sa isa ng anak, siguro yung ayan, yung pagpapatawad niya sa atin, di ba? Yung sa akin naman, yung pananaw ko naman yan sa unconditional or yung agape. Yung may certain joy siya sa puso mo. Kasi yung yun bang savior mo, di ba, Diyos siya, unreachable ng tao, napakalayo ng knowledge, pero willing siyang mamatay para sa atin na ano lang, na na ginawa na tayong mga nilalang lang. So, parang hirap niya isipin, pero pag naintindihan mo, binuksan ni Lord yung puso ng isip mo ngayon, talagang matutuwa ka. Okay, so let's proceed naman sa second point natin, which is, yung second point na definition of God's love is love as a commandment. So, God calls us to love Him and others as a reflection of His love for us. So, if we have the love of God, syempre, mai-share natin yung love na yon towards other people. So, mababasa natin sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself." So, hindi natin mapapatunayan na ah nakapag nakapag-love tayo ng ibang tao kapag minahal din natin sila na kagaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, paano ba natin ginagawa yun? Di ba, yung sarili natin, ayaw natin mapahama, ayaw natin masaktan. So, ganun din yung gagawin natin sa ibang tao. Ikaw, Gian, may gusto ka bang ilagay? Meron. May example ako dyan. Ayan, kunwari, pinili mo yung isang kaibigan mo na katawarin siya. Dahil, yun yung commandment ni Lord eh. Instead of holding a grudge sa friend mo, you chose to forgive them. Kasi yun yung sabi na ni Lord dun sa Bible verse na binigay ni Kuya na Matthew 22 verse 37 to 39. Ikaw, Kuya, sa akin. Kaya nga dapat, i-share yung love kasi malawak yung love ni Lord. Yung love. So, proceed tayo sa third definition of God's love, which is love in action. God's love is demonstrated through actions such as compassion, kindness, and forgiveness. So, makikita natin ito sa 1 John 3, verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So, ayun daw, sabi dito na kapag nagmamahal tayo, hindi lang sa pananalita natin, but samahan natin ang actions. So, meron nga tayong kasabihan dito na action speaks louder than words. So, for example, sinabi mo na, ay, mahal kita, pero hindi mo naman siya sinusunod, hindi mo naman siya inaalagaan, di ba? So, ibig sabihin, hanggang salita lang, di ba? And another example is, sinasabi natin na love natin si Lord, but hindi natin sinusunod yung mga commandments niya. So, hindi yun tunay na love. So, parang hanggang salita lang tayo. Yun na, parang yung, ayun, dapat minsan kasi makakalimutan talaga tayo na mas matimbang pa rin yung actions natin based sa words. Kaya dapat yung maging tayo lagi, part din nun is yung maging grateful tayo sa pag-save ni Lord sa atin. Siya yung naging Lord and Savior natin. And as a result, yung pagtanggap natin yung truth na yun is we would enact or act more and more rather than to speak.
Ayun, tsaka pero all in all, love is not just about kind words. Yun nga, sabi din parehas, hindi lang siya pagsasabi ng magagandang salita, hindi lang siya pang-gaslighting sa isang tao. True love is demonstrated by through service, compassion, and sacrifice. So let us proceed to the fourth definition of God's love. So number 4 is patient and enduring love. God's love is patient, enduring, and never ending. So makikita ito sa yun nga, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 27. So ang sabi dito ay ang totoong love is patient and enduring. So pag sinabi mong patient, ang patient, di ba, kakabal na rin ito yung humility, yung humbleness, and yung kakayahan na parang tayong, ano, maghintay or, kasi di ba pag love is patient, parang kahit nagkakaroon kayo ng misunderstanding ng mahal mo, but pinipili mo na intindihin or kunyari may oral arguments kayo and mas pinipili mo na hindi na muna magsalita and parang palipasin mo na yung tensions. Yun. So parang yun is example of being patient. Hindi ka rin basta bumibitaw agad sa konting problema lang. Okay? Sa akin naman, example ko bilang single. Yun, yung patient and enduring lang, parang para sa akin, yung makikita rin siya sa single life natin, halimbawa sa parents natin or sa friends na halimbawa, yung nanay natin or yung tatay, saway ng saway sa atin, tigas ng ulo natin. Pero at the end of the day, anak pa rin nila tayo eh. Yun yung sinasabi nila sa akin lagi na kahit ganong patigas ng ulo mo, anak pa rin kita. So parang dun may papakita na they are patient toward us. Diba? Kasi kung hindi sila patient pa towards us, parang ayaw na kita maging anak, papamigay na kita. Diba? Parang hayaan na kita, baka ka sa buhay mo. So, parang gano'n. O kaya yung sinisirang ka na kaibigan, tapos, bago ka na eh. Hindi na ikaw yun eh. Sabihin sa inyo kaibigan. Tapos ikaw naman, syempre masakit yun na, pero at the same time, masaya ka na nasa other side ka na, naka-realize ka na. So, tsagain mo talaga siya na dalhin siya sa life of God para hindi ka or para talagang ma-show mo yung love mo sa kanya, ma-prove mo na mahal mo siyang kaibigan. Iba ko yun. Okay, so move on tayo sa fifth and last definition ng God's love, which is love as the greatest virtue. So love is regarded as the greatest virtue in God's eyes. Makikita ito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Yeah. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So sa tatlong parang action, yung faith, hope, and love, ang pinaka-great daw nun is yung love. Bakit? Sa tingin niya, bakit? Siguro kasi yung love yung kahit mawala na yung dalawa na yan, yung faith din, halimbawa sa tao, mawalan ka na sa kanya ng faith, tiwala, mawalan ka na sa kanya ng hope, na ayan yung halimbawa, hindi na magbabago yan. Pero pag may love ka, parang meron ka na rin yung dalawa. Kasi yung love din is greatest.
So, in conclusion, no, God's love is deep, selfless, and enduring. Diba? Kasi, as a follower of Christ, hindi lang dapat tayo nakaka-experience ng love ni Lord. Dapat sinishare natin siya sa ibang tao. And, hindi lang yun nagpapakita sa, ayun, dapat yung love ni Lord, naipapakita natin through our actions, through our words. Kasi, true love reflects God's character. And, ayun, it is forgiving, patient, and meron tayong mga short takeaways dito. So, mag-iwan tayo ng quote na the world says love is about feelings. God says love is about commitment and selflessness. So, hindi daw about sa feelings yung love. So, it's about commitment and selflessness. In a deeper and higher perspective. Yun yung meaning.